Joel Embiid makikita sa ibang team next season. Mahusay ang Lakers na kapag-develop ng isang Karl Anthony Towns sa team at Durant para sa ikakabuti pala ng Warriors kung bakit tumanggi. Mauubusan sila ng assets kung natuloy. Ang Dallas Mavericks ay nagturo ng mahalagang aral sa NBA nitong season. Bihira ang mga player na hindi maaaring ipagpalit. Para sa karamihan ng kanyang NBA career, tila mananatili si Luka Doncic sa Dallas. Ngunit sa isang nakakagulat na hakbang, ipinalit siya ng Mavericks sa Los Angeles Lakers. Ang kasunduang iyon ang naging inspirasyon sa isang listahan ng Bleacher Report na nagtataya kung sino ang susunod na 5 stars na maaaring mapabilang sa NBA trade block. Walang masyadong sorpresa na kabilang dito ang sentro ng Philadelphia Sixers na si Joel Embiid. Dahil sinabi ni Embiid kay Lisa Salters ng ESPN na maaaring kailanganin niya ng isa pang operasyon at mahabang panahon ng pag-recover sa kanyang kaliwang tuhod, maiintindihan kung magpapasya sina Morey at ang Sixers na gumawa ng matinding hakbang ngayong summer, isinulat ni Grant Hughes. Mula nang pumasok sa NBA, palaging naging issue ang kalusugan ni Embiid. Inabot siya ng 2 season bago makapaglaro ng kanyang unang laban at nang sa wakas ay nag-debut siya, natapos agad ang kanyang rookie season matapos lamang ang 31 laro. Sa kabila ng mga injury, naging isa siya sa pinaka-dominanteng player sa NBA. Ilang beses siyang naging finalist para sa MVP at nakuha niya ang parangal noong 2022 to 2023. Sa loob ng 7 magkakasunod na season, naging NBA All-Star siya. Gayunpaman, lalong lumala ang kanyang mga problema sa kalusugan. Noong nakaraang season, naglaro lang siya ng 39 na laban, kung saan na-miss niya ang malaking bahagi ng season dahil sa injury sa tuhod na humantong sa operasyon. Muli, hindi naging maayos ang kanyang kalusugan sa playoffs. Ngayong taon, nagplano si Embiid na sundan ang isang mahigpit na injury management plan dahil sa kanyang knee injury noong nakaraang season. Gayunpaman, ang pamamaga at pananakit ng kanyang tuhod ay naging sanhi ng matagal na pagkawala sa laro. Pagsapit ng All-Star break, nakapagtala lamang siya ng 17 laro ngayong season. Makikita sa mga record na mas malakas ang Sixers kapag nasa loob ng court si Embiid. Ngunit ang pagiging hindi maaasahan ng kanyang kalusugan ay naglagay sa Sixers sa isang mahirap na posisyon. Noong nakaraang season, kinailangan nilang dumaan sa NBA Play-in Tournament upang makapasok sa playoffs bilang ika-7 seed. Sa ngayon, lumalaban ng Sixers para sa huling pwesto sa tournament kasabay ng mga team na nasa proseso ng muling pagtatayo. Ang ideya na mapasama si Embiid sa trade block ay hindi na kasing imposible gaya noon, ngunit malabong isaalang-alang ng Sixers na ipagpalit siya maliban na lang kung siya mismo ang humiling nito. May mahabang kasaysayan si Embiid ng mga injury, ngunit hindi pa rin nag-atubili ang Sixers na i-offer sa kanya ang isang $193 million contract upang panatilihin siya hanggang 2029. Sa sumunod na balita naman, nagrehistro ang Lakers ng isang kasiyasyang panalo laban sa Dallas Mavericks sa isang revenge game para kay Luka Doncic. Nagpakitang gilas si Luka sa kanyang unang triple-double bilang miyembro ng Lakers upang pangunahan ng team sa panalo laban sa kanyang former team, ang Dallas Mavericks. Sa 3 sunod na panalo, umangat na ang Lakers ngayong season at kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto sa Western Conference. Hindi lang si Doncic ang gumagawa ng epekto sa team, pati na rin ang walang kupas na superstar na si LeBron James. Isa pang umaagaw ng atensyon dahil sa kanyang husay ay si Rui Hachimura. Isa siya sa maraming players ng Lakers na epektibong na-develop sa ilalim ng coaching ni JJ Redick at ngayon ay nagiging mahalagang bahagi ng team. Pinuri ni Jamal Murray ang kontribusyon ni Hachimura sa panalo kontra Nuggets, habang ipinahayag din ni Redick ang kanyang paghanga sa naging performance nito laban sa Trail Blazers. Matapos ang panalo laban sa Dallas Mavericks, tinalakay ni Bill Simmons sa kanyang podcast ang kamakailang paglalaro ni Hachimura kung saan itinampok siya bilang center sa crucial moments ng laro. Si Jackson Hayes ang nagsimula sa laro bilang center para sa Lakers, ngunit sa huling bahagi, pinalitan siya ni Dorian Finney-Smith habang si Hachimura ang pumuno sa posisyon bilang center. Napansin ni Simmons na ang pisikalidad ni Hachimura ay nagpapaalala sa kanya kay Karl Anthony Towns ng New York Knicks. Sinabi niya, "Hindi ko pa alam kung ano ang magiging hangganan ng team na ito pero nasa top 5 sila sa net rating buong panahon." Si Rui bilang center, ginagawa na nila ito paminsan-minsan kapag wala si AD, pero ngayon ay ginagawa nila ito dahil kailangan, lalo na't nakansela ang trade para kay Mark Williams.
para siyang si Karl Anthony Towns ngayong taon sa ilang aspeto at ibig kong sabihin iyon sa magandang paraan. May laki siya, kaya niyang i-stretch ang floor at sapat ang sukat niya para lumaban sa mga post-up players bagaman hindi siya isang rim protector, ganun din si Towns. Si Reeves bilang point guard kahit hindi siya natural na point guard, si Rui bilang center kahit hindi siya natural na center. At pagkatapos sina LeBron, Luka at Finney-Smith bilang mga wings, lahat sila ay matatalinong player na kayang punan ang anumang kakulangan ng hindi madaling mapapahamak. Pinuri ni Simmons ang pisikalidad ng core ng Lakers sa isang naunang podcast at sa pagkakataong ito, sinabi niyang naniniwala siyang gumagana ang kasalukuyang setup ng team. Ipinaliwanag niya, hindi perpekto ang rim protection. May mga guard tulad ni Kyrie ngayong araw na mahihirapan silang bantayan ng isa-isa maliban kung may solidong team defensive concept. Pero sa tingin ko gumagana ito. Kumbinsido akong may chance ang Lakers bilang isang contender. Hindi mo kailanman dapat isulat ang isang team na may LeBron, lalo pat ngayon ay kasama na niya si Luka. At sa kanilang kamakailang forma, tila pinatutunayan nilang mali ang naging pahayag ni Charles Barkley na hindi kayang magsama sa isang team sina LeBron at Luka. May solidong core ang Lakers sa paligid ng dalawa, kasama sina Austin Reeves, Dorian Finney-Smith at Rui Hachimura na sinusuportahan ng coaching ni JJ Redick. Mas mahihirap na laban ang naghihintay sa Lakers, lalo na kapag ang ibang team ay gumawa ng mga adjustment sa kanilang laro. Ngunit sa ngayon, patuloy silang umaarangkada. Sa huling balita, hindi natuloy ang muling pagsasama ni na Kevin Durant at ng Warriors ngayong season. At marahil, ito na rin ang mas mabuting desisyon. Maging si Durant mismo ay sang-ayon dito. Ayon sa mga ulat, nagkasundo na sana ang Golden State Warriors at Phoenix Suns sa isang malaking trade na magbabalik kay Durant sa Bay Area bago ang trade deadline ng NBA. Ngunit tinuldukan niya mismo ang usapan nang ipahayag niyang ayaw niyang bumalik sa Warriors. Nang tanungin tungkol sa halos naganap na trade matapos ang deadline, ipinaliwanag ni Durant kay Malika Andrews na ayaw lang niyang lumipat ng team sa gitna ng season. Iginiit niyang wala itong kinalaman sa anumang hindi pagkakasundo sa Warriors. Sa kanyang panayam sa pinakabagong episode ng The Draymond Green Show with Baron Davis, muling ipinaliwanag ni Durant kung bakit ayaw niyang matrade at kung bakit maaaring maging pabigat ito sa hinaharap ng Warriors o sino mang team na kukuha sa kanya. Pagdating sa Warriors, ayaw ko lang talagang lumipat at bilang isang player tulad ko, malaki ang halaga ko, ani ni Durant. Kapag napunta ako sa isang team, ito'y magiging bagong era para sa kanila. Malaki pa rin ang value ko, lalo na pagdating sa aking kontrata at produksyon. Kaya kung basta na lang akong lilipat sa kalagitnaan ng season, malaking dagok ito sa kahit sinong team. Bagay na inaalala niya ang magandang hinaharap ng Warriors kung sakaling natuloy siyang matrade sa team, makatuwira naman. Kung natuloy ang trade, ayon kay Shams Charania, naghain ang Warriors ng ilang agresibong offer at handa silang ipadala si Jonathan Kuminga at mga draft picks sa Phoenix sa isang posibleng 3-team trade kasama ang Miami para makuha si Durant. Sa huli, pinili ng Warriors na panatilihin si Kuminga at ang kanilang mga draft picks upang makuha si Butler. At sa loob ng 7 laro, nakatulong na si Butler sa pagbabalik ng kumpiyansa at momentum ng Warriors ngayong season. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?